Hello po. Kumusta po? Kumusta po? Ako po si Cara. Yan, nag-smile na. Nag-smile na. Ilan mananganak ka na? Kumahangon kun. Ha? Sa November? Ano ipapangalan mo sa baby mo? Ano ipangalan mo sa baby? Ah, baby rin. Baby rin ang ipangalan mo. Ah, nakaaral ka? Ah, hindi ka nakaaral? Ba't hindi ka nag-eskwela? Ah, hindi. Grade 1? Isip bata, ganyan ang bansag ng komunidad sa 25 taong gulang na si Dolores, di niya tunay na pangalan. Bakit po hindi niyo siya pinag-aral? Kaya nakasakit man, bata pa siya nakasakit. Hanggang ganyan na hindi na nakaaral yan. Ano po yung naging sakit niya? Parang buwang ba? Minsan mabuti ang salita na minsan kuwan ba, parang buwang ni iba-ibang salita. Pero sa likod ng mga inosenteng ngiti ng kamusmusan, may nagtatagong mapait na nakaraan. Nagpunta yung anak ko sa kanila, tapos pag-uwi niya, ginbira niya sa maisan. Sino po ang nang-rape? Tanda na mga sobra 50 siguro edad niya. Ang anak ninyo, ilang edad? Mga siguro mga 16, 17 siguro Ala, edad bata niya. pa. Oo. Inutusan kasi siya ng tatay niya na kunin yung sako doon sa bahay nung tsohi niya kasi nga nag-harvest sila ng mais at sisidla ng mais. Ngayon, pagkagaling niya daw doon, hinila siya nung tsohin doon sa may maisan. Doon parang pinwersa siyang pinahiga. Si Ate Bing ang kagawad ng barangay noong panahong iyon. Sinamahan ni Ate Bing si Dolores at ang kanyang ama na mag-report sa pulis. 2 days, 3 days ang nakalipas, nagulat na lang ako, tinawag nila ako na yung bata aareglohin. Ano ibig sabihin aaregluhin? Ibig sabihin, para hindi na ma-file ng kaso yung tiyohin, pag-usapan na lang. Sa mga lugar na malayo sa korte at iba pang institusyon ng gobyerno, madalas sa barangay o di kaya sa tribal council inaayos ang mga problema. Pag ang mayroong problema dito sa aming lugar, IP versus IP, doon kami pupasok sa customer. Ang tribal council ay bahagi ng kultura ng maraming katutubo sa Pilipinas. Sila ang naatasang magpanatili ng kaayusan ng komunidad at magsulong ng mga nakasanayang tradisyon ng pangkat. Sa kaso ng mga teduray, pati mga karumal-dumal na krimen, inaareglo sa loob ng tribo. Actually, pag sa tradisyon kasi walang tawag na rape. Kumbaga yung isang lalaki, halimbawa pag gusto niya yung isang babae, kumbaga di ba pag hindi niya dinadaan sa panindiga or gaya, parang may kasabihan niya parang sa dinadaan sa santong paspasan, pero actually mahal na mahal niya yung babae. Mas minsan yung babae kasi hindi niya gusto, parang ang natawag doon pag sa mainstream niya nagiging rape. So pag ayaw ng babae, so ang gagawin doon, mayroong mga dowoy na yung pinalidad niya is yun yung kahihiyan. So, babayaran po yun. Babayaran yung kahihiyan? Opo. So, yun po yung nangyayari sa... Magkano yun? Nakadepende po sa kagustuhan sa side ng babae po. Imbis na magkaso laban sa nanggahasa sa kanya, tinanggap ng pamilya ni Dolores ang tinatawag nilang bayad sa kahihiyan. Binayaran kayo? Oo, na isang kabayo, tapos 6,000 na yun. 6,000 isang kabayo yung multa niya. Ba't hindi niyo po pinakulong? Hindi po, kay ang tribo ng mga kagawa, opisyal, na sila rin nag-ayos na katribo namin taduray pa. Sila lang nag-ayos. Isang kabayo at 6,000 piso. Kapalit ng lahat ng sakit. Kapalit ng kanilang pananahimik.
Binayaran man ang kanyang katahimikan, hindi naging tahimik ang mundo ni Dolores. Makalipas ang ilang taon, naulit ang pang-aabuso. So base dito sa salaysay na ito, sinabi ng babae, pinagsamantalahan niya ako. Wala siyang kasama. Hindi ako makasigaw dahil tatakutin niya ako. At nang dumating si ate, sinabi ko sa kanya ang pangyayari pero pinagalitan pa ako ni ate. At saka pinauwi sa aming barangay. Ito yung pangalawang beses na ginawa sa kanya ito. Maikli lang yung salaysay pero ramdam mo na yung hindi lang siya, yung trauma doon sa ginawa sa kanyang pang-aabuso, at more than that, yung hindi siya pinaniwalaan at pinagalitan pa siya dahil sa nangyari sa kanya. Kung mismong kaanak hindi ka paniniwalaan, maglalakas loob ka pa nga bang magsumbong sa kinauukulan? Kaya tulad ng naunang pang-aabuso, hindi rin umabot sa korte ang reklamo. Tinanggap na lang niya kasi nga wala din Anong gagawin mo? Mag-file ka ng kaso, wala kang kaalam-alam, wala kang pera, lahat wala sa kanila. Unang-una, hindi talaga siya makahindi. Kasi nga, may diferensya siya sa pag-iisip, hindi siya makadecide ng sarili niya. Marso ng taong ito, dumating ang ikatlong kalbaryo. Napansin nilang lumalaki ang tiyan ni Dolores. Ang nakabuntis, isang kapitbahay. Sabi niya, pumunta daw siya ng Rifao River. Yung Rifao River, yung ilog. Tapos dinaanan daw siya ng lalaki. At hinawakan daw siya sa kamay. Hinila daw siya. Sabi niya, hinila niya ako doon sa area kung saan siya dinala. Pagdating doon sa baba, anong ginawa sa'yo? Pinahiga niya ako. Hindi mo ba masasabi na rape yun? Para sa akin, rape yun. Kasi nga, alam mong may kakulangan siya sa pag-iisip. Sinamantala mo yung kahinaan niya. Ayon sa batas, maituturing na rape ang pakikipagtalik sa isang babaeng wala sa tamang pag-iisip. Kasama rito ang mga may intellectual at mental disability. Pero dahil Tribal Council muli ang umaksyon sa kaso ni Dolores, hindi itinuring na rape ang nangyari. At imbis na pagmultahin ng lalaki, ang desisyon ng konseho, ipakasal si Dolores sa lalaking nagsamantala sa kanya. Sampal sa mukha ng isang babae, kung yung lalaki gumamit sa kanya ay hindi tinatayuan ang problema. Pero kung tinatayuan ang problema, hinaharap ang problema, nag-asawa sila, so stop ang issue, walang issue. Na-stop yun lahat ng dahil nag-asawa sila. Kasi parang hindi na siya ni-rape? Pero ni-rape siya Ganon ang tingin namin. Naputol lahat ng mga kahiyaan dahil yung nag-rape sa kanya, Pinanagutan niya. pinanagutan niya. Isa lamang si Dolores sa libu-libong babaeng biktima ng panggagahasa sa Pilipinas. Sa datos ng PNP noong 2023, mahigit 10,000 babae ang biktima ng rape sa ating bansa. Ibig sabihin, isang babae ang ginagahasa kada oras dito sa Pilipinas. Ang masaklap, hindi lahat ng biktima inire-report ang nangyari sa kanila. Marami ang nananahimik at ang iba ipinapakasal pa sa lalaking nanggahasa sa kanila. Ang tingin nila, pag kinasal na yung babae, ang tingin natin, pag na-virginize, ang isang babae, hindi na siya malinis, no? Hindi siya... Yun ang tingin nila. Yun ang tingin nila. So, kung naipakasal, the same person naman, yung lalaki, so ang tingin nila parang naiibsa, nalilesen yung
yung impact ng kahiyaan. Pero hindi po ba pang dagdag na abuso po yun? Kasi Yes. pakakasalan mo yung rapist mo. Opo, exactly, Ms. Karangan. Yung cycle ng violence, paulit-ulit na siya. Ayon sa Ministry of Social Services and Development ng Maguindanao, isa pang dahilan kung bakit inaareglo ng Tribal Council ang rape cases ay dahil sa tradisyon ng rido. Rido, ito po yung parang ubusan ng lahi, yung ganyan, yung away ng dalawang pamilya, tapos magpapatayan sila. Opo. So ano pong kinalaman nito dun sa pagpapakasal sa rape? Kasi kumbaga, para hindi na, wala nang away. So arigluhin na lang, papakasalan na lang. Ngayon, paano kung ayaw mo pakasalan kasi hindi mo talaga gusto ang lalaki? Doon po pagmitingan ng aming mga timway. Oo. Para? Kung paano i-endorse yung kaso sa mainstream. Kakasuhan na talaga ng rape. Subalit, bago yun ma-endorse, tawagin yung mga timway, tanungin kung wala na talagang kakayahan Na ipag-ayos. na iayos itong dalawang pamilya nito. Ba't kailangan po ipag-ayos? May ginawa pong kasalanan ang lalaki. Hindi po namin maiwasan kasi yun ang tradisyon namin bilang IP. Kasi kapag hindi pinag-ayos, Maraming buhay ang madadamay. Ang masaklap na katotohanan, para sa katahimikan ng komunidad, kailangang maging tikom ang bibig ng biktima. Saglit ko lang nakausap ang ama ni Dolores. Pero ramdam ko ang sakit sa kanyang bawat salita. Alam kong hindi niya kagustuhan ang sinapit ng anak. bakit niyo po pinaasawa na lang? Pinasalo kay buntis yung anak ko. Oo. Ba't hindi ninyo kinasuhan? Ha? Ba't hindi kayo nagkaso? Hindi. Ano kami kay problema kami, walang kaalam-alam. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.